Ayun, meron na ba akong sound? Testing, testing. Habang naantay natin yung iba, ayan. Che, meron bang sound? Kasi hindi ko mache-check 'yan 'no, right now. Salamat. Paano na lang ako, pa-thumbs up na lang kung 'yan, may heart na, meron na. So, naririnig niyo na ako 'no? Ayan. Kumusta kayong lahat? Today, 12 December 6 sa amin 'no. So, December 7 na diyaan sa Pilipinas, it's 6:44 PM. 'Yan. So, I decided to go live, earlier 'no, bago magkaroon ng maraming kaganapan diyaan sa Pilipinas. I'm sure lahat tayo nag-e-expect ng, maraming ganap diyan 'no. Pero napansin niyo ba na wala talagang, specific, na lugar or oras yata tayong nababalitaan kung saan yung mga kanya-kanyang ganap ang mangyayari ngayong araw na 'to. So, abang-abang din lang tayo 'no, sa nangyayari. Pero in the past few hours, last night or yesterday madaming mga news at mga kanya-kanyang mga opinyon ang nilalabas. We're going to show some of that na medyo nagandahan talaga ako 'no, alam niyo naman 'no, kahit ayaw nating, at this point 'no, malinaw lang po, hindi naman po tayo nag-e-endorse ng mga kandidato pa kasi na ano pa tayo 'no, eksakto. So, ang sigurado lang po of course is Duterte-ista 'no, but yung kung sino yung number 1, number 2 gano'n, paano ano pa tayo, medyo titingnan pa natin kung sino talaga yung number 1 sa puso natin, 'di ba? So, anyway, ay naku, andiyan si Rica, Marlon Tanyo, Lenny Dongita, si Chen, I think si Chen was my, ano ba, yung first honor. Ara Bagatsolan, Ritz Lee Throne Pabalinas, Ligaya Arevalo, Beck Gallardo, and yung iba po, sorry hindi ko mo makikita pero babalikan ko kayo mamaya. So kayo ba ay nasaan ngayon? Kayo ba ay, nag-aantay kagaya ko kung ano yung mga kaganapan diyaan sa Pilipinas? Nine-nervous ba kayo? Gano'n 'no, kasi siyempre, ayaw nating magkagulo gawa ng, may mga pagtitipon po ng dalawang salungat na kampo. Salungat nga ba? Kasi parang naguguluhan tayo sa, mga pinapahayag, nung at least ng mga gustong magpagulo 'no, kung ano ba yung ibig sabihin ng mga rally na mangyayari o mga pagtitipon ngayong araw na 'to kung matuloy man yung mga 'yan. Sa isang banda, meron daw, pagtitipon pro-BBM na 1.5 billion ang kanilang mga pondo para diyaan 'no, ang dami kaya nun 'no. Tapos meron din naman yung itatakbo naman ng, Iglesia ni Cristo kasama na meron na tayong naririnig na mga iba-ibang mga religious groups yata 'no, yung evangelist tsaka ilang, Christian na religion na ano 'yan, napakagandang balita 'yan 'no, kasi mukhang, may mga religious faith na sumasalungat talaga sa ginagawang, sapilitang impeachment. Pangatlo na po 'no, ang, ihahain o naihain na ba, at ito ay lahat galing sa mga makakaliwang kampo. Balik lang po tayo sa kasaysayan, actually kung makikita niyo, most of the impeachment ay pinangunahan talaga ng mga makakaliwa. Kung makikita niyo po 'yan 'no, sa kasaysayan. Balikan niyo lang po, sila rin po, Akbayan, Makabayan, Bayan-Bayan, ewan ko, sila rin yung mahilig talaga. At nung sila'y nakapasok na sa kongreso mismo, nagkaroon sila ng pangil 'no, at ngayon ay nakakalipad na parang mga ano ba 'yan, manananggal, hindi ako man sabihin mga ibon sa loob ng kongreso, sila ay nakakalipad parang mga manananggal at saka mga tiktik. Alam niyo yung tiktik 'no, yung mga sa buntis yung mga sabi, 'pag buntis ka daw, mag-ingat ka sa mga tiktik.
Yan, kasi daw baka kainin yung baby mo. Merong isa dun kamukhaan talaga nun, yung Tik-Tik. Yung dapat, nakakulong na 'no, Tik-Tik talaga yung dating 'no. Hi Lani Rackaf, watching from ano po 'to, Australia 'to? Or kasi CA-US sabi. Or California, USA. Correct mo na lang ako Lani, sorry ha. Anyway, ipis na lang po. Uy, grabe naman, oo. Oo, nakapasok sila sa Kongreso, no? Ngayon ay talaga nagmamatigas na sila. Anyway, 3 yan, no? At ang napapabalita ay ginagapang na nila na makakuha sila ng sapat na pirma upang dumiretso na siya sa Senado at wala ng deliberasyon, ek-ek. Ang tanong ba ay makakabuo ba sila ng numbers para makadiretso sa Senado? Di natin alam, no? Kahapon nagkaroon ng interview itong si Castro with the GMA News at sinabi niyang wala pang pumirma. Wala pa siyang nakuhang pirma kahit isa. Ha? Ito ba'y magandang balita? Hindi natin alam. Kasi alam mo naman baka mamaya magapang na naman 'yan. Parang ginagapang ng mga ipis bigla naman all of a sudden nasa Senado na. Okay, tapos ito namang si Chis Escudero, of course, medyo, hindi natin alam kung saan yan nakadikit maliban lamang sa siguro sa puwetan ni, Heart Evangelista, yun ang alam natin diyan. Anyway, kahapon po nakapanood tayo ng isang napakagandang interview na ginawa kay Marcoleta sa Net25 'no. Lahat, um napag-usapan na mabuti ang mga issue ng, pagpipilit nga nitong mga impeachment and, meron siyang nasabi tungkol doon sa manifesto 'no. Napag-usapan natin kahapon yung sa manifesto, ano ba ang purpose niyan, ano ba talagang ibig sabihin at sinabi natin, ang manifestong 'yan ay hindi malinaw doon na nakalagay na hindi na itutuloy yung, impeachment. In fact, walang binanggit dun kahit isang letra. Ang sinabi lang dun is, patuloy ang suporta nila sa, pangulo ng bansa at, sa mandato nito. Yun na nakalagay dun, 'di ba? So, wala talaga about, any of that. Pero ang sinabi po ni Marcoleta, kung pakikinggan natin mamaya is parang alanganin ang sinasabi nila na totoong sumusuporta sila. Kasi yun nga po ay nagbigay ng tagubilin or suggestion 'no. Itong si parang request din 'no, itong si Bongbong Marcos sa kaniyang sa Kongreso na 'wag na munang ituloy 'yan 'no. So alam natin na medyo, alanganin fake ba 'to o totoo. Pero may point kasi si Kong Marcoleta dun sa sinabi niya. Papanoorin natin 'yan sandali lang 'no, at hahanapin ko lang para, sabay-sabay nating mapanood habang kayo ay, naghuhugas ng, inyong mga plato. Wait lang ha, parang mali yata ang aking screen. So, tayo ay magpapalit ng screen. Ay, oo nga, wait lang. Sus Mariones. Nagkamali tayo ng screen. Iba yung nabuksan nating screen. Okay, 1 second, hanapin natin. Yan yung problema kapag medyo matanda ka na. Okay, so ito yung sinasabi ko, yung kay Marcoleta. Hindi siya pumapasok 'no. Give me just one moment in time. Naku, 'pag hindi natin 'to na-screen magkukuwentuhan lang tayo dito. Hindi siya pumapasok. Kasi alam niyo 'pag minsan ay ito pala, sorry. Game. Teka ha. Ayan. Wag niyong No to bibiruin yun. impeachment. Opo, no to, ano tayo, huwag niyo bibiruin yung Huwag niyong pagkakaisa at bibiruin yan. katapatan na yan. Galing na sa Pangulo yan. Oo. Kahit sa anong forma pa ng komunikasyon, ginamit niya kay text message yan, kay pinadaan niya sa email, Opo. kay gumamit siya ng sign language. Pangulo ang pinagmulan yan. Kaya, itigil na yung iniisip ninyong pagpapapirma na yan.
malalagay tayo sa alanganin. Gumawa na tayong manifesto na nakikipagkaisa tayo sa kanya. Panatilihan natin yon, panindigan natin yon, sapagkat yun ang ating ipinirma rito. Opo. Nakapirma tayong lahat. Maliban na lang kung yung pirma natin ay puro peke. Oho. O yan. Eh, Sana nandito yung isa sa kanila para sana maganda yung usapan. Eto pa, bago, Kong, ha? Oo. Kasi Pero di ba, palagi ko lang pupunta rito eh. Si Pangulong Duterte gusto niya pumunta rito. Ayos Dito, sana. dito siya upo. Ay, inabangan na namin yan, Ikaw, Kong. diyan ka, dito. Oo. Okay, dito ka. Ayun, ayun sinabi ni Marcoleta na malinaw, no? Pinag-usapan na 'yan. Bakit meron pa ding tuloy-tuloy pa rin ang paghahain nila ng impeachment, no? Dinagdagan pa nga. So sabi ni Marcoleta, kaduda-duda 'yan, para bang hindi naman talaga ninyo binigyan ng importansya yung sinabi ng Pangulo. So binanatan talaga yan ni Marcoleta. So may point naman kasi siya, no? Yung sinabi nga niya doon, kung itutuloy niyo yung interview na yon, sinabi niya, halimbawa tinanong kita bilang isang pinsan ko. 'Di ba magpinsan 'yan? Sabi niya, "O insan, nakita mo ba yung aking message?" Siyempre sabi ni insan, sabi niya, insan nakita ko, kaya nga ako nag-issue bigla ng manifesto nung party na 'yon. Pero ang sinasabi ni Marcoleta is parang papel lang, parang, tutuusin mo sabi niya is puwedeng utusan ni Martin lahat ng mga gumawa ng impeachment na 'yan at sabihin niya, "Itigil niyo na lahat 'yan, itigil niyo na muna." 'Di ba? Kasi, 'yun na nga hiningi ng Pangulo, pero hindi nangyayari, 'di ba? So, sabi ni Marcoleta is wala yatang, parang impluwensiya, si, BBM kay Martin. Eh, ang sinasabi naman ni Marcoleta din is baka hindi kaya ni Martin itong mga pula. Mas mahirap 'yon kung hindi niya kaya yung mga pula, 'no? Kasi ibig sabihin hindi lang ito ang mangyayaring, mga pagkilos nila na ganito. Papansin niyo ba sila yung parang, nakita niyo, sunod-sunod diyan 'no, yung, sinabi nila na una-una si Sendanya, 'di ba? Si Sendanya pula din 'yan sa youth 'yan, eh, 'no? Alam niyo nagre-research pa rin ako sa background nitong taong 'to, hindi talaga ako titigil. Kasama niya si Father Flavie na sinabi ko nga sa inyo, nawawalan ako ng 10 taon kung nasaan siya. Tapos si Sendanya naman is kung ano ba talagang ginawa niya at natapos ba niya yung pag-aaral niya sa UP o siya ay bigla na lang nawala din sa UP. Tapos bigla na lang nasa House of Representatives. Tapos yung si Castro. So talagang ano lang, 'no, wala talagang mga, anong tawag dun, hindi talaga kapita-pitagan ang kanilang mga background. So maliban pa dun si Laila De Lima, 'no. So may papakita ko ngayon sa inyo, sa background naman ni Laila De Lima, medyo magbabagal tayo ng konti kasi kokopyahin ko dun sa kabilang screen. Eto, wait lang. Bigyan niyo lang ako ng konting patience. Ayan. Ayan, teka lang. Eto na. Game. Ito naman ay kay Laila De Lima. Ano din siya, di ba? Sumama din siya. Ito, pakinggan niyo to. Itong kuha ba sa previous administration, may audit finding sila. Yung dumaang administrasyon, ibig sabihin kay Aquino. Meron dito agency, DOJ, under Secretary Laila De Lima, unliquidated 6.7.44 million worth of cash advance in the year 2013. Itong kay Roque, bibili itong kay De Lima,
nag-cash advance ng 617.44 million. Unliquidated, nakulong na lang ang Gaga, hindi niya ma-account itong ano. Tapos sabi nila, nag-press release na na-liquidate na raw. DILG, unliquidated 7 billion worth of fund transfers to various projects implemented under the term of former DILG Secretary Marwas as of December 31, 2014. Receivables accounts accumulated to a huge amount of 7.740 million. Ayun, no? That's the part of that report. And also, yun nga, nung tignan mo pa sa 2015, hindi pa rin yata siya liquidated. Then this is also in terms of confidential funds. So, hindi ko alam kung paano niyang nagagawang mag-file pa ng impeachment. Tapos nung House hearing, talagang walang kagatol-gatol pa niya talagang pinagsasalitaan ng masama ang Vice Presidente. Sa tutuusin niyo 'no, ang Vice Presidente wala naman talagang atraso sa kanya. Wala, 'di ba? Hindi naman sila nagtagpo, nag-ano ng landas, kumbaga wala talagang personal na bangayan or walang direct conflict yang dalawang 'yan. So, talagang kumbaga yung paghihiganti na lang ni De Lima for yung kanyang galit, personal na galit kay PRRD, ipinasa lang talaga niya kay VP Sara. Kumbaga ano na 'yan, damay-damay na. Pero kung tutuusin mo 'no, dapat kung ano yung problema niya sa tatay, hindi siya nandadamay ng gano'n kung ikaw ay matinong tao 'no. Maliban diyan, so hanggang ngayon may mga open issues pa si De Lima ha. 2 beses siya na-filean ng graft and corruption charges 'no. Tapos may mga open pa 'yan, hindi pa 'yan sarado, kaya totoo yung mga sinasabi nila Attorney Topacio na meron pa 'yan, meron siyang disbarment cases tungkol naman sa kanyang professional conduct 'no, yung mga conduct niya 'no, lalo na nung siya ay nagkaroon ng boylet 'no, yung kanyang Saba moments 'no. Hanggang ngayon hindi pa naman nasasara yung mga yon. At bilang abogado, magiging malalim yang mitsang yan sa pagkatao niya. So she will never have the moral ascendancy para humarap kahit kanino. Hindi na yan makakahawak ng matinong kaso, 'no? Kaya kumbaga umeepal na lang talaga. Kayo ba, ang tatanungin ko halimbawa ganyan yung background abogado niyo, lalapit pa ba kayo? 'Di ba? Yung sinasabing human rights crusader, wala man siyang naipanalong mga kaso noong ano siya, wala siyang naiakyat ng kaso. Pinapanood ko nga yung hearing 'no, yung mga sila Estelito Mendoza pa, yung mga gagaling na mga tao talaga. Para siyang grade 1 sa mga sagot niya kasi ngayon ko lang na-realize na si De Lima at saka si Luistro maraming pinagkaparehas, magaling lang magsalita. Akala mo kung hindi ka abogado or hindi ka medyo mas sharp, makukuha ka sa mga gano'n-gano'n niya, yung pangiwi-ngiwi, yung overacting na bibig. Akala mo ang tali-talino saka ang lalim ng English 'no, 'di ba? Pero nung nandun siya sa mga paligid ng mga matatalinong mga abogado sa Senado no'n 'no, nung panahon na yon. Parang bata-batuta lang siya, parang ano ba 'yun, yung saling pusa ba, hindi siya umubra. So ito papanoorin naman natin 'to na isang mabigat din na memory tungkol sa kanya 'no, kung bakit sinasabi ko walang mga moral ascendancy itong mga taong 'tong mga nag-angat ng impeachment at walang karapatang magsalita ng kung ano-ano. Sa ating Vice Presidente kasi sobrang mas madudumi itong mga taong 'to.
na kung tutuusin mo, wait lang, ito na. Kapit na. Sabi ko na sa'yo, nagkamali ako ng load dito. Ayan. Game. Remember this? Posibleng humarap sa mga dagdag dilema si Senadora Laila De Lima na inisyuhan ng show cause order. Balik Pangasinan naman si Ronnie Daya na inusisa pati sa relasyon nila ng senadora na dati nang alam ng publiko. Saksi si Tina Pangiliban Perez. What, made you fall for him? Friendess of a woman. Totoo po, may relasyon kami. 7 years. 7 years. 7. Sa relasyong yan, umikot ang maraming tanong sa pagdinig ng Kamara kanina na dapat ay tungkol sa umunoy kaugnayan ng senadora sa Bilibi drug trade. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number 1 na lang po, sir. Ano ibig sabihin na signal number 1 na lang? Nahina na po. Bagyo pala, Mahina-hina na. bagyo. So ano yung pinaka sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Ay, Signal number grabe. 5. Ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, sir. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Wow! Inusisa ang sex Ganon? video na sabi ng ilang testigo ay nakita sa cellphone ni Dayan. Kahit na-establish na ang relasyong gusto sanang patunayan ng pagkakaroon ng video. Hindi po totoo yung may video 6 kami. Wala po akong natatanda na binidyo ko po habang kami nagsisix. Kung mayroon mang nakakuha, hindi po galing sa cellphone ko yung... Naungkat pati drama ng hiwalayang nagsimula bandang huling bahagi ng 2014 hanggang mag-resign si Dayan noong February 2015. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kesyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at Wow! laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi ma'am, Grabe! May... sabi ko ubusin mo yata kaming mga security mo. Wow! Ang away nitong 2016 campaign kahit break na sila. May suot akong bowler ni presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos, Nung nakita niya, pak, ginano niya ako. anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am De Lima? Yes, sir. Ang sabi niya, nakita kasi yung bowler, patsuot-suot mo yan. Eh, ito ang presidente ko eh. Ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n, sir. Mag-idol ka rin lang, sira ulo pa. Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. Okay, ang pinag-usapan diyan si Presidente Duterte. Yun yung suot niya, yung bowler. Tapos, nagsasapakan pala Ganun ka-intense ang kanilang pagmamahalan. Parang lang, no? Maris tsaka Anthony. Kung di ako magkakamali, si Dayan, may asawa ng mga panahon na yun, hindi ba? Kung di ako nagkakamali, no? So talagang yung mga ni De Lima ay kapangi-pangilabot. Talagang hindi ko talaga maintindihan kung bakit, no? Kung ako sa kanya, minarapat ko na lang manahimik. Kasi kumbaga pinalaya ka na, pero feeling ko kasi yun na ba yung kapalit ng kanyang paglaya, no? Kahit siguro gustuhin niya manahimik, yun yung hiningi. Kasi kahihiyan talaga bilang isang babae. Okay, bilang isang babae.
Yung mga ganyang bagay nakakahiya kasi 'no, lalo na di umano'y meron silang, scandal. Kayo ba'y nakita niyo 'yun? I-share niyo nga sa'kin kung nakita niyo. No, hindi, wag niyo i-share, sabihin niyo lang. Mag-comment kayo diyan sa ano, nakita niyo ba 'yan? Kasi ako hindi, at saka kung meron man hindi ko 'yan titignan 'no. Kadiri para rin lang yung ano 'yan, yung, napapabalitang, scandal din ng palaka diyan sa Malacanang, sus Mariosep. Bec Gallardo, meron pa silang super typhoon category. Ano kaya yung ano, signal number 5? Ay, ano kaya yung ginagawa nila sa signal number 5? Sus Mariosep, 'di ba? Yun ba, yung kanyang scarf ay binalabal niya sa lieg ni Ronnie Dayan at sila'y nagpaikot-ikot, gano'n ba yung signal number 5? Hindi ko alam. Hindi ko lubos maisip ano. Kaya pala, at saka yung ano, yung naglalagay siya sa mga sa jail no'n 'no, hindi, gawain niyo na medyo maayos-ayos na tao, nakakaloka talaga Richie, tandaan mo 'yan, signal number 5 naka-scarf. Mag-scarf ka or mag-shawl ka, tandaan mo 'yan, So, gano'n, yung parang kung hindi niyo na 'yan naaalala, pinapaalala ko lang kung anong klaseng mga tao itong mga naghahain ng impeachment sa ating alam mo yung makatotohanang Vice Presidente. Naano nga ako yung meron silang, anong opinyon niyo dito yung sinabi niyang ako, ah bilang Vice President, I am expected to say that, it is the season of forgiveness. Yung Pasko daw, Kapaskuhan daw is season of forgiveness. Sus Mariosep, let's be real, 'no? Real talk lang. Hindi naman sa lahat ng oras, alam mo ba, yung kaya mong magpatawad, lalo na kung sobra-sobra yung ginawa sa'yo, bakit naman? Tao ka lang naman, 'no? 'Di ka naman Diyos, 'no? Na kaya mong magpatawad ng gano'n-gano'n na lang. At buti pa nga siya sinasabi niya, 'no? Hindi ko kayang patawarin yung mga taong yang 'yan. 'Yan ang gusto natin, tunay siya, hindi siya ipokrito, 'di ba? Yung makikita mo na ito totoong tao, kaya niyang sabihin yung nasa loob niya at huwag ka mag-expect na papatawarin kita. Ako kasi meron akong ganyan 'no, meron yung mga sagad hanggang buto yung galit ko kahit hindi man kita kilala nung mga nauna kong buhay, hindi ako mamamatay kung di na kita kakausapin 'no. Mahirap kasing magpatawad kapag yung mga tao hindi naman humihingi ng tawad. Yung hindi mo naman nakikitang nagsisisi, 'di ba? Kayo naman ipinahirapan nila ng husto yung pamilya ng Duterte. Alam niyo, hindi hindi na makatao yung mga ginagawa sa kanila pero, itong, babaeng idol ko na 'to, siguro idol niyo, she is taking it with grace and courage. 'Yan yung ano, yung, ano pa din siya, kahit matapang, maano, parang yung grace ba, parang ano ba Tagalog sa grace? Wala, 'no? Limang grasya. Yung mapino pa din siya, nandun yung strength, makikita mo, nababasa mo, malakas pa rin, 'di ba? Hindi kagaya na itong si Laila de Lima, si frailties of a woman, shit, ay pasensya na 'no. Si ano ba, makikita mo yung tapang ni Super Inday pero maano pa rin yung pagkababae, malumanay, yung gano'n, yung bawat isang pilantik ng kanyang pananalita parang tumba lahat, yung parang gano'n ba? Yun ang maganda sa kanya, yun ang gusto natin. Pero kung ano ba, kaya niyang manapak, yun din ang gusto ko. Hindi puwedeng ano, tigilan niyo na yung kaipokritohan diyan na 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 kailangan patawarin lahat, 'di ba? Kaya nga tayo tao, Kasi kung lagi tayong ganyan, anong mangyayari sa atin 'no? Lagi na lang tayong, yun nga lagi na lang tayong,
bubudulin, lagi na lang tayong didikdikin, lagi na tayong mamaliitin kasi wala tayong power to defend ourselves. Gusto ko yan maging presidente. Ayoko na lampa-lampa. 'Di ba? Gusto ko ng presidenteng lumalaban. Kaya yung mga nagsasabi, sino ba yung nagsabi na ito si Senda niya may saplok sa utak? Yung sinabi niya na kulang daw ang emotional quotient ni VP dahil nga hindi daw niya kayang magpatawad. Sabi ko sa isip ko, 'di ba NPA itong mga hinayupak na 'to, wala naman Diyos 'tong mga 'to. So saan nanggagaling yung hinihingi niya na dapat magpatawad? 'Di ba mga komunista walang Diyos 'yan. As far as I remember, no, mga panahon na ako'y kabataan pa, no. Madami akong exposure din sa yung mga na 'yan, mga akbayan, kababayan, tinapay pala 'yun. Yung 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 mga iba-ibang ganyan. Ang alam ko wala talaga silang Diyos na in fact pag kinakasal yan, 'di ba, hindi naman yan nagme-mention ng kung anong Diyos. Kaya sabi ko nga, kaya yung mga nandiyan sa HOR, tapos sasabihin nila, halimbawa si Abante magsa-start siya ng mangaral ng mga bersikulo sa Biblia. Sabi ko, paano kayo nagkakaintindihan na nandiyan yung mga komunista, hindi naman yan naniniwala sa Diyos? 'Di ba? So naggagamitan lang talaga kayo, mahinayupak kayo diyan. Umoo kayo, maayon-ayon kayo. Tapos itong si Sendanya hihingi na bakit hindi kaya magpatawad ni Sara. Ay pakialam mo dun. Ikaw ba yung sinaktan? Were you the aggrieved party? Alam mo, dapat ikaw patawarin mo yung nanggupit sa'yo. Diyos ko, buhay pa ba yun? Hindi ko alam bakit ganun. Wala bang parang yung buhok niya sinama sa ngiwi ng bibig niya. Kapag binaligtad ba yung hati, yung ngiwi niya susunod sa kabila? Ano sa palagay niyo? Comment niyo yan. Posible kaya yan? Baka no, pag binaligtad mo yung kanyang hati ng buhok, yung ngiwi din susunod, no? Alam niyo tayo, hindi naman po mapangmata ng kapwa natin, no? Pero pag deserve, Richie. Wag mo, tao lang, Richie, Pag deserve. Pakitanong nyo na lang yan sa mga post ninyo, no? Tulungan nyo ko ipakalat yung tanong na yan, makarating kay Sendanya. Pag banilipat yung hawi ng buhok mo, isasama ba yung tabingi ng bunganga mo? Baka mas bagay kasi yung hati at saka yung ngiwi sa kabila. Anyway, nagugulat lang ako ng mga na ganun yung mga karakter na at sa mga tao naman nakakakita nito, hindi ba tayo naman nag-iisip, no? Lalo na yung mga mamamayan dyan na pinagsasabihan yung mga nasa EDSA, yung mga lumalaban, tumigil na kayo, magtrabaho na lang kayo, nanggugulo lang kayo. Di nyo ba nakikita yung pinaggagawa ng mga nasa kamara na yan? Yung sa impeachment na yan? Tapos kung sino yung mga nagbibigay, naglalatag ng mga impeachment. Hindi ba kayo nagtataka bakit puro mga NPA, mga hinayupak na yan? 'Di ba? Bakit sila? Tapos kayo ba okay lang sa inyo na ang kumakatawan sa inyo puro mga komunista? 'Di ba? Okay lang ba 'yun? Tapos ang merong may diferensya yung mga pro Duterte na lumalaban sa komunista. Hindi mo na talaga maintindihan kung ano na nangyayari sa mundo, hindi ba? Sa Pilipinas. Common sense lang 'yun, makikita mo sa TV. Puro sila makakaliwa, puro sila yung naglalatag ng impeachment. Tapos itong mga tao na nagsasabi, yung mga pro BBM na bakit gano'n? Bakit hindi na lang kayo magsitahimik sa bahay ninyo? Nakakapagtaka kayo, yung kumakatawan sa inyo mga mamamatay tao 'yan, 'di ba? So mga ano lang 'yan, kaya kung minsan nag-iisip ka na lang, hindi niyo ba naisip minsan? Ako ito lagi ko rin na mali ba kami? Alam mo 'yun? Kami ba yung mali? Siyempre minsan naiisip mo, bakit kahit bakit hindi ko pa nakikita yung malawakang pagkilos ng mga tao, mali ba kami? Pero pag nakikita ko na naman yung mga hitsura nila diyan sa TV, tapos yung
lumalabas yung sa budget, no? Itong Madam Senator Amy Marcos, yung sinabi niya na yun nga tinanggal ko na yung ganyan halaga sa budget. So alam mong merong pandaraya, may pagnanakaw. So alam mong tama tayo. Kaya lang problema, ang dami talagang Pilipino ngayon, either wala nang pakialam o madaling maloko. Masakit 'yon 'no, kasi, siyempre, hindi mo naman masabing tanga kayo. Hindi ka makakapag-gano'n, kasi lalo silang magagalit sa'yo na grabe naman kayo katanga. Hindi tayo puwede magsalita ng gano'n kasi lalo natin silang hindi makukumbinsi. So, patuloy lang talaga yung laban. Yung mga nasa EDSA kagabi nakita ko, naawa din ako 'no, gabing-gabi na, siyempre, yung iba diyan nagkakasakit na, 'no, nagkasakit na, hindi na muna pumunta. So, nag-aabang talaga ako kung ano yung malakihang mga gagawin ng Iglesia ni Cristo. At kagaya ng sabi ko, hindi lubusang nasabi ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman nila sinabi na anti-BBM sila. Hindi, maingat talaga, no? Lilinawin natin 'yon. Hindi sila anti-BBM, hindi sila pro-Sara, walang gano'n. Ang sinabi nila is naniniwala sila na tama si BBM na itigil muna ang impeachment kay Sara. So kagaya ng sinabi ko kahapon is gitna yan. It's a politically correct way of trying to pacify the situation na hindi rin sila malalagay sa alanganin. Kasi I think pag bumira sila ng todo-todo, baka maging next KOJC yan. No? They have 3 million membership around the world, no? At hindi kakayanin, hindi siguro yan kakanti o gagalawin, no? In fact, yung mga pulis yung mga pulis na nangako na maximum tolerance daw ang gagawin sa mga magrarally or magsusupport sa move ng Iglesia ni Cristo, which is good, no? At least they will allow the movement to happen. Although yun nga, hindi pa natin alam saan ba yan, no? At I think it's all over the country na nag-set up sila. At I think also some countries na members nila have also tried to are also putting together something, no? So, iyon ay malaking panawagan na. Makikinig ba ang Kamara? Yan ang pinag-uusapan, no? Meron pa akong nakitang isang interview. Tinatanong natin, may oras pa ba? May oras ba? Kakayanin bang matapos lahat ang proseso ng impeachment at aabot ba sila dun sa deadline? Parehas kami ng tanong ni Luis Tro, no? Pero hindi yung a legal question would be, will there be enough time after the election? Pwede pa bang ituloy? Yun yung legal question niya. So, yun yun ang pilit ko rin tinitingnan ngayon. Kasi pwede naman i-rush yan. Yung i-rush na kahit hindi session days, pwede yan, di ba? Posible siya kung talagang gugustuhin nila. Pero at this point, hindi na makakaganda. Attorney Panelo said that this is already a done deal. Gagawin at gagawin nila to. No? At inulit ko din before, the purpose is to prevent VP Sara from running in the 2028 election. Kasi kapag na-impeach siya, hindi na siya makakahabol, no? Pero gaya rin ng sinabi ko doon, it does not stop with Sara Duterte. You have Baste, you have Pulong, no? They can still run for office. At siguro magiging mas fierce ang mga tao. Ayaw lang natin, no, na may mangyari na ma-impeach at magkagulo-gulo na, and we will be the next parang South Korea na, no? Na magkakagulo. Having said that, no, sa South Korea, ano ba nangyari sa South Korea, di ba? Dahil ang presidente nila ngayong araw na to, Sabado, may possibility na
ma-impeach to be removed in office, no? Kasi meron lang 2 araw ang kanilang parliament para magdesisyon kung ang South Korean president ay ma-impeach dahil sa kanyang pagtatangka na mag-martial law. Ayan. Alam mo ba, ang actually ginawa niyang rason para sa martial law ay sinabi niya is merong external threat daw, yun pala eh gusto lang niyang i-pacify at pahinaan yung mga internal na kalaban niya, no? Unang-una is yung mga kalaban niyang partido at kanya din namang pinilit na ma-subdue yung kanyang mismong leader ng partido niya. So talagang ang tinatawag sa kanya is na-stress ba, nawala sa sarili niya, eh biglang ng martial law, no? Bigla siyang nag-declare ng martial law, eh biglang nag-emergency ang parliament at sinabing hindi, illegal ang kanyang ginawang pagde-declare ng martial law. So, before a few weeks back, nagkaroon kasi nag-umpisa yata yan sa graft and corruption din na practice. Tapos nadamay pa sa asawa niya, yung first lady, no? First lady daw iniregaluhan ng mamahaling bag. Sus, 'di ba? Small time yung mga kaso. Pagkatapos ay nangako daw siya na isu-supervise na niya ang mga affairs at mga office ng ang mga galawan ng mga opisina ng First Lady. Bag lang yan nagkagulo-gulo na sila sa bag. Eh samantalang tayo meron ng smuggling, meron ng kidnapping, ano pa ba? Meron ng election, lahat na lang, drugs, no? So, yung bag eh napaka-small time, chicken feed, no? At na-stress na siya ng husto. Kaya kung sakali man siya'y ma-impeach, sana'y magkaroon ng lakas ng loob ang ating mga mamamayan din. Para pagnilayan natin mabuti, no? Kung bakit ang ibang bansa ay maliliit na bagay lamang ay hindi nila tino-tolerate kapag ang karapatan nila bilang mga mamamayan at ang kaban ng bayan ay apektado at ang mga personalidad na kanilang tinitingala ay may ginagawang hindi kaaya-aya, 'di ba? Bakit ang ibang bansa ay madaling nakakakilos, madali silang nakakapag-react. Samantalang ang mga Pilipino ay parang tayo pa ang nahihiya magtanong. Tayo pa ang nahihiyang magbigay ng opinyon, 'di ba? Yun nga bag lang yun at sila ay napuwersang mag-apologize in public, nag-render ng public apology ang presidenteng yan dahil sa ginawa ni umano ng kanyang first lady. Ang ating kayang mahal na pangulo kailan mag-a-apologize, 'di ba? Kung kailan siya mag-a-apologize sa mga ginagawa o di umano'y mga indiscretions ng kanyang mahal na asawa. 'Di ba meron ngang tsismis ngayon na hindi natin papatulan, wag nating patulan, pero nagtataka lang po, bakit ang dami yatang natsutyugi, pardon my insensitive language, sa paligid ng yung mga nagwawardya na mga nasa paligid ng ating Pangulo at First Lady. Masyado yatang signal number 5 din ang nangyayari doon, Richie, no? Bakit masyadong maingay ba? Masyadong hindi kagaya ba ng mga naunang mga pangulo tsaka wala naman masyadong mga intriga, mga skandalo na nangyayari sa mga presidential security nila, 'di ba? Kumbaga talaga sila behind the scenes talaga. Ito parang pwede nang magsigawa ng pelikula itong mga 'to sa mga nangyayaring kaganapan diyan sa palasyo. So, yun ay tanong, no?
meron actually nilabas na picture, na identity. I think kung di ka nagkakamali kay doon sa Facebook ni Joey, pero hindi ako sure kung it's about that, but it's another PSG nga na yung nga binaril daw, no? Hindi natin alam kung yun yun, no? Siyempre si Binibining Maharlika sure siya, no? A1 daw galing sa isang A1 resource, A1 source na yun nga may nangyari ngang ganon, no? Pero tayo'y nagtatanong lang, tinatanong natin, bakit napakadaming ganap sa mga PSGs? Iba na yung pangalan nila na nakapaligid sa ating unang ginang at ang ating unang pamilya. Ang dami-daming ganap, rigudon ng rigudon, 'di ba? So 'yun ang ating tinatanong. So kung teka, Chen, good morning. Ligaya, good morning. Lisa Carmela, pinakatotoong talagang tao at hindi politiko ang mag-amang Duterte. Actually, politiko siguro sila, Lisa, no? Pero ito yung mga matitinong politiko. Kasi kumbaga you cannot become a public servant in the position that they're holding if you don't know basic politics, if you don't know what politics is all about. Politiko sila pero matitinong politiko, no? Kasi ayaw mo naman kasi, no? Let's be honest, no? Lisa, gusto mo ba ng politikong papasok na walang background, walang alam, no? May mga panahon kasi na sabihin na natin, ako, minimum requirement ko, ewan ko sa inyo kung kayo'y mag-a-agree. Minimum requirement ko is, first is, malinis talaga ang kanyang background. Ibig sabihin, walang criminal conviction, walang criminal background, at wala pong background sa drugs, no? Walang ganon. Tapos, yun yung minimum, yung pinakamalinis, no? Pangalawa is may konting nalalaman sa public service. So, siguro is abogado, di ba? Pero ako, wag naman sanang masaktan yung iba, no? Ayoko na ng artista, no? Ayoko na ng artista hangga't maaari. Marami na masyadong naging artista na wala talaga bago nakarating sila dun sa puntong nakakapag-function na sila ng maayos, matagal yung learning curve, no? Meron yung mabubuting puso, yung public service, ano nila is nandoon. Pero minsan kasi hindi sapat dahil kinakain sila ng buo ng mga ibang nandyan na matagal na nauna sa kanila. Hindi sila makapanandigan kasi talagang aaralin pa nila. Mapapansin mo yung mga unang mga buwan at taon nila dyan, magkakalat pa sila. Tapos tayo ay mawawalan ng gana na binoto natin tas hindi pala hindi sila handa. Kaya ako walang galang naman sa iba, no, kung maaari abogado. At least sa legislature. Pero yung mga halimbawa, yung mga mayor yan. Hindi, mas maganda yung merong management skills talaga diyan, no? Tayo kila Tatay Digong at kay Sara, VP Sara, mga abogado kasi kaya meron ng legal background tapos meron pa silang public service know-how, perfect kumbaga, 'di ba? Tapos hindi pa sila corrupted. At saka kung maaari lang, yun nga, kung nanggaling sa pamilyang meron ng background sa corruption, wag na po kasi walang patutunguhan yan. Diyan sa House of Representatives, kung mapapansin nyo, yung mga anak-anak, yung mga dating mga matatandang congressmen na, no, pinasa lang yung mga posisyon sa mga anak nila. Ginawang family business. Di ba? Family business, tignan mo. Tapos, itong si Zamora, di ba? Si Pami Zamora, isa pa yan Tapos yung si Ortega din ba? Basta meron silang mga ganun, makikita mo na yung mahilatsa ng mga pagmumuka. Talagang alam mo, bago ba kayo naging part ng Congress, kayo ba'y nakipagtrabaho sa iba? Napatunayan nyo na ba yung sarili nyo?
sa ibang mga aspeto ng buhay. Yun ang problema. Yung pagiging part ng Kongreso, ginawang pamana ng mga hinayupak na mga magulang. Hindi ganun dapat, di ba? Kung may calling ka sa public service, yun dapat. Hindi yung, inire-ready na nila, no? Kaya wala tuloy eh. Si Nograles din, di ba? Pasapasahan na lang eh. Kaya kung siguro tayo maglalagay ng survey, tingnan lang natin, i-family tree nyo lang. Sino ba dito sa Congress ang first time, ano bang tawag doon? Yung first generation na congressman na sa pamilya nila, siya pa lang ang pumasok. Sige nga, siguro, pag nagkaroon tayo ng time, 300 plus kasi sila mahirap gawin yan, no? Sa tag-100 tayo, o 50-50 tayo, Lisa, Sin, Ligaya, hati-hati tayo, no? 50, bawat 50. Tingnan natin, ito ba, sinong kamag-anak nito, sinong kamag-anak, malamang walang matitira no? Parang pinasa-pasa na lang talaga nila yung pagiging miyembro ng parliament, which is ang pangit, no? Yung parang hindi na about what you can do for your districts. Parang ito na lang is magandang trabaho to. Actually, hindi siya trabaho no? Para na lang siyang pinagkakitaan talaga. Especially now na lahat tayo gising na sa katotohanan, hindi pala sweldo, Richie, ang hinahabol ng mga hinayupak, 'di ba? So chicken feed again yung sweldo, hindi pala yun ang talagang inaantay nila. Walang kwenta-kwenta yung sweldo nila kumpara dun sa kanilang mga kickback, no? So kumbaga, hindi talaga at ang masakit nito hindi ngayon at this time itong sa kongreso na to, 19 Congress, talagang with impunity, with yung ano ba, wala na silang hiya na gawin, no? Kagaya niyan, yung 1.5 billion na ayuda ngayon para daw sa supposed to being kung anumang service na gagawin, pro-BBM rally na yan. Hindi naman yan ginagawa dati ng harap-harapan na walang pananagutan, yung parang hindi na sila nagtatago, hindi na nahihiya, 'di ba? At yung isang araw nga yung nangako itong si Tambaluslos na tataasan yung lalagyan ng allowance itong mga pulis, itong mga generals pa, mga military. Hindi naman siya dapat yung nangangako diyan, harap-harapan. So yung sinabi ni VP Sara dun sa speech niya na ang may hawak sa pitaka ng bayan ay 2 tao lang. Ilang beses na natin yan na-confirm, 'di ba? Ilang beses na nung ang Department of Education Secretary nagpasalamat kasi humihingi siya ng additional budget. Ay ngayon naman yung military nagpapasalamat na naman kasi pinangakuan na bibigyan sila ng karagdagang allowance. Bakit ganon? 'Di ba? Bakit parang hindi na kailangan ng approval ng executive para sa mga ganitong mga bagay? Anyari, 'di ba? So, walang habas na. Tapos, meron dapat titingin-tingin dyan, yung Commission on Audits. Commission on Audit, ano nangyari? 'Di ba? Kahit doon sa interview, same interview ni Marcoleta kanina, sana yung pinakita ko rin. Yung sinabi niyang, bakit yung COA hindi na makaporma. Takot na takot sila sa mga House of Representatives. Dapat sinabi nila umpisa pa lang nung humihingi na ng information yung House of Representatives, umalma na yung COA. Kaya ngayon, di na sila makaporma kasi pinayaan na daw nila. Parang sinabi hindi na sila pumwesto. Hindi na sila lumaban. Dire-diretso na lang yan. Ginaganyan na sila. Supposed to be, trabaho daw, specifically ng COA, yung pagtingin ng pera. So, yung mga ganong bagay ba, at kinlear na ng COA si VP, ano pa yung gusto nilang mangyari? Pero samantalang sila, ilan ba ang may confidential funds
Sabi ng COA is 350. Minimum of 350 ang nakaka-receive ng confidential fund na yan. And yet, si VP lang talaga ang kanilang inimbestiga. Kasi nga, yun lang ang point nila. No? Yung point nila is to impeach her. No? Dahil napakalabo ng policy tungkol sa confidential funds. Kasi nga, confidential eh. Diba? Paulit-ulit na lang tayo dun, confidential. Tapos gusto nyo yung mga espiya ba ang tawag doon? Hindi, yung mga moles, no? Yung mga nagbibigay ng information, ibibigay nila yung tunay na pangalan, cellphone, number, email address. Sira ulo ba sila? Kaya nga confidential 'yan. Walang magbuhat ngayon, wala nang papayag na magbibigay ng information kasi baka gipitin, no? Ibigay nga yung mga pangalan. Tsaka wala na sigurong ahensya na gagamit pa ng mga ganyan na information kasi bandang huli sila na yung gigisain, no? Mamatay tayo lahat niyan na wala tayong alam yung mga makakaliwa yung mga kalaban ng bansa natin naglipa na at wala nang gustong magsabi kasi nga ganyan yung utak ng mga kongresista natin. 'Di ba? Isipin nila 'yan dalawang pagkakamali. Mga pamangkin. Una, pinipilit niyong alamin kung sino yung mga nagbibigay ng information. Pangalawa, binibigay niyo yung impormasyon na 'yan sa mga komunista na nandyan sa tabi, dyan sa House of Representative. Aba, 'di ba? Jackpot sila para silang tumama sa loto. Parang ginawa natin yung trabaho para sa kanila, ang kanilang intelligence funded by the government, no? So, maling-mali talaga. At anong nangyari diyan? Pinahina natin ang seguridad, internal security ng ating bansa by exposing who these resource people are, and second to that is in fact providing kung ano yung mga sikreto sa internal weakness ng system natin. Alam nyo yan yung gusto nila, yung ito mahina dito, mahina dyan. Kaya ganyan no? Wag niyo pong akalain mukha lang silang mga bobo, pero hindi po lubusang bobo yung mga yan. Tuso yung mga yan, no? Tuso. Mukha lang talagang bobo, pero hindi. Kasi hindi lang naman sila yung nagpapatakbo niyan. Marami po ang nasa likod nila, no? At wag po tayong magpakamali. Hindi po nila itinataob at kahit kailan hindi nila i-give up yung ideology nila, no? Bilang mga komunista. Hindi 'yan. Kaya lagi dapat natin 'yan tandaan na kahit naglalaro na sila within the rules ng government natin, kunwari, no? Kasi kikita nyo na sila, ga-attend silang hearing, parang mga totoong parte na sila ng gobyerno. Hindi po. Hindi po. Nakita nyo nga di ba? Tahasan nilang sinabi na hindi dapat pakialaman ng Pangulo ang House of Representatives sa kanilang kagustuhang magtuloy ng impeachment. Di ba? So wala, ganun talaga sila hanggang habang buhay kasi yun ang ideology nila. Walang gobyernong lubusang maniniwala sa kanila. Bakit ko sinabing ganito? Nangyari na po ito sa inyo kayo, mga bata pa siguro kayo, no? Kasi syempre nga may edad na kami. Nung panahon namin, nangyari na yan sa tatay nila. Ganyan din. Nakipagmabutihan, ganyan. Tapos, kunwari may gulo-gulo, no? Yung mga pula, ganyan. Ganyan din. Hanggang sila ay nagdeklara na ng ML o martial law. No? So, ito ba'y pupunta doon? Hindi natin alam kung pupunta din doon sa martial law, kung meron bang yagballs ang ating Pangulo para
siya ay declare ng totoong martial law. Kasi ngayon naman may silent martial law tayo. Pa-cute na martial law, no? Na kumbaga ipokritang martial law. Parang, ang tawag dito, parang mag-shota na walang label na martial law. Parang MU lang. 'Di ba? Gano'n ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya medyo nasa alanganing sitwasyon tayo kasi hindi natin alam kung ano yung rules na or policies na pwedeng baliin pag gustong baliin itong gobyernong 'to. 'Di ba? Kaya kung minsan ako nananaginip, no, ng isang magandang panaginip. Kaya yung aking itlog, nakita niyo yung mga itlog ko, no, doon sa ating introduction ng aking pinaka-title is yung itlog. Alam nyo ba, sa iba't ibang bansa, no, ito'y dahil kay Rotten Eggs yata ito. Rotten Tomato, Rotten Egg. Nakalimutan ko yun, follower ko yun eh. Tsaka nag-comment siya. Sabi niya, hindi, I think umakyat kami doon kay EB. Pinag-usapan yung mga, alam mo, kung paano tayo makakapagprotesta. Di naman, ito po ay parang iniisip ko lang na bakit kaya kaming mga Pilipino, hindi namin kayang gawin yon, no? Hindi natin kayang mamahiya ng tao miski pa ang laki na ng atraso natin. Hindi rin natin, parang ang tingin din natin sa mga politika natin is somehow of a higher kind of human being. Mas mataas ba na ang pagkatao nila, no? Dito sa Canada kasi, di naman again, no, ang Canada is hindi perpekto. Marami kaming problema. Una na yung aming Prime Minister. Problema na namin yan, no. Pero yung mga yan, hindi namin yan tinuturing na parang mga matataas pa na tao. Pag yan, kinakampanya nila kami, kumakatok yan bahay-bahay. At malamang, madalas di man namin sila kilala, no. So, at kapag may pagkakamali talaga sila, nakakarinig talaga sila sa amin. At may mga opisina talaga sila na dapat ay sagutin nila yung mga tanong namin agad-agad. Ganyan. Kaya minsan, no, talagang very, physical kami sa paraan ng aming pagiging pag-ayaw, no. Kung makakita kayo ng mga debate sa parliament namin, yung nagtatayuan sila, palakpakan, "Yay!" Gano'n, o kaya "Boo!" Harap-harapan 'yun, walang ipokrito na nangyayari, no. Yung tayuan, 'pag okay yung sinabi, binubu, tapos papatayan ng mic, yung talagang obvious yung disgust mo. Yung disgust mo bilang isang tao na alam mo kung ano dapat yung mga para sa'yo. Yan napapakita talaga namin. So, anyway, eto mapakita ko sa inyo ito. Natuwa lang ako, no, para tayo ay medyo matawa ng konti, at makita nyo yung ibig kong sabihin. Hindi ko naman po kayo hinihikayat na gawin nyo 'to, pero ito ay isa sa mga paraan, no, at baka ako'y sabihan na nag-aano ako ng kaguluhan, no, pero panoorin po natin ito para tayo ay lahat matawa, no. Ayan. Ito yung mga politiko yan. Oink! Oink! Diba? Oink! Oh. Diba? Oh. Wala silang magagawa eh. Hindi man sila pwedeng manakit. No. Very direct, very frank, very straight. O, ayan. Oink! Hala. Hala. We've also got people, I think, who's thought. We've also
Right. Sorry about that. See? Obviously not one of my fans. Oh. With also. Right. Diba? Ayan. O, diba? O. Ayan. Yun yung sinasabi natin. Wala naman po tayo sinaktan na tao doon, di ba? Nag-ano lang tayo ng itlog. Kasi nga, pinapakita natin yung ating disgusto. No? Pero siguraduhin nyo lang, huwag kayong manakit. Pero that's one, it's a form of protest, it's a form of disgust, no? Na pwedeng gawin yan sa ibang bansa, ewan ko lang sa atin. Kung ang mga politiko natin matatanggap yan kasi masyadong ang tataas ng lipad ng mga politiko natin na parang nung sila ay binoto nyo na, ay ginawa nyo na silang Diyos, ginawa nyo na silang ano ba yon? Napakataas ng lipad nila na hindi sila kumakain ng kanin. No? At hindi nila inilalabas sa kanilang mga tumbong ang kinain nila. Yun ang nangyayari ngayon, no? Kaya yung sinasabi ko is, well, not for violence or anything. We need to make them understand, hindi ko mo, nandun na, naluklok na sila sa kapangyarihan, abay, wala na tayong karapatan para pagsabihan sila. No? The very reason nga, nandyan sila is para sa atin. Bakit ngayon hindi na natin sila mag-allow? No? Yung mga nagdudunungan diyan sa House of Representatives kung makapag-lecture sa atin. No, akala mo napakagaling-galing, no? Pero yun nga, pag balatan mo sila. Kaliskisan mo, saan mo galing yung power mo? Iyan ba ibinigay ng tatay mo sa'yo? Ipinasa lang? Bago pa yan, kung ikaw kaya magtrabaho ngayon, makakakuha kayo ng maayos na trabaho dyan sa kakayahan mo o wala ka ring utak? Parang ganun ba? Ganun kasi ako mag-ano ng tao estimate ba ng ano ba ng tao? Mag-assess ng tao. Ikaw ba kung wala kang pera? Kung wala kang pera, wala kang apelyido, ano ba ang kakayahan mo? Doon na kasi, bandang huli kasi magkakapare-parehas tayo pag wala na tayong pera lahat, 'di ba? Yung kung wala tayo lahat pinagmamalaki, no? Kaya diyan ako sa mga Duterte. Kasi kita mo naman si tatay, no? Wala nga, sinasabi naman niya, may pera nga ako, pero hindi ko ibibigay sa inyo yung sa pamasahe niya. Saan ka nakakita ng aamin na gano'n? Wala akong pera, meron akong pera, pero hindi ko ibibigay sa inyo. Sino naman ang pang-retire niya yon tapos gusto niyo ilipad niya, siya magbabayad sa pamasahe niya. Yung limitasyon niya, sinasabi niya rin. O tingnan mo si VP Sara, 'di ba? Yung hubarin mo lahat yan, pare-parehas lang tayo. Kaya yung mga congressman na yan, nakalaban ninyo habang buhay kayo dyan. Naku, lalo na yung mga nasa House of Representatives na nag-quadcom na yan. Hindi na yan, kahit kailan, wala nang amor ang mga tao. Pro or anti-BBM. Diba? Pro or anti-Duterte. Yung mahilatsa na mga mukhang yan, sigurado ako hindi na yan makakaupo. Kasi yung mga kinilos nila, hindi talaga kaaya-aya. Miski pa, gusto mong ma-impeach ang Vice President. O, di ba? Tama ba ako? Yung mga dating hindi natin kilala na binoboto lang natin, ngayon nakita na natin yung pagmumukha. Hindi na makakaulit yung mga yan, palagay nyo. Diyos me, o, di ba, kung dating gustong medyo may ano pa tayo, amor pa tayo kay Dan Fernandez dahil kumbaga artista man yan, Samara Clara, ganyan-ganyan, di ba? Ngayon hindi na natin talaga siya gusto. Di ba? Si Mr. Google, alam na natin na ampaw.
Tapos nandiyan si Ace Barbers na gusto niyang idemanda lahat ng mga vloggers. O paano yan? Kumbaga, dati okay na, sige kung kulang ako na iboboto, check ko na lang yung mga yan. Ay ngayon, sino to? Si Paduano, Cruz. Hindi ko yan sino? Ito pala yung Abante, mahaba yung dila. Siyempre nakita mo na yung mga kumbaga parang tinuldukan talaga nila yung kanilang mga karera, no? Palagay ko yun na sakripisyong ginawa na nila dahil yun nga kashing, no? baka mas anong tawag dito? Mas masarap ang kanilang magiging political life. Baga, nakasandal na sa pader ang kanilang post-political life. Ayan. O siya, sige, at tayo ay medyo humaba-haba na, no? Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayong buong hapon na to, no? At sana i-message nyo naman ako kung may alam kayo at tayo mag-online uli. Tapos magpapaakyat ako ng mga tao. Para katuwaan lang ba, no? Lalo na kung nandun kayo. Sabi ni Shai, si Colmenares po na matinding anti-Marcos ay isa ngayon sa pabor at supporter ng impeachment. Bakit si VP ang nais niyang ma-impeach ay hindi naman siya ang kumuryente? Ano yan? Hindi ko makita yan. Nung panahon ng martial law. Totoo naman yan. Kaya ngayon ang sinasabi ko siya, no? Yung mga yan, galit yan sa Duterte. No? Galit yan sa Duterte. Kahit hindi sila galit sa Duterte, ginagawa nila ng pabor sila Marcos. The way that they are doing that is to attack the Duterte. So parang ganun lang, kahit wala silang diretsang galit. Makikita mo naman anong kinalaman nito sa mga Duterte or sa politics ng Duterte. Bakit sila galit na galit? Kasi meron na silang ang tawag doon, yun na nga yun, yung kanilang bigayan, no? Bigayan. Kaya lang, hindi na natuto yung gobyerno natin. You play ball with the communists, they will eat you alive. You play ball with people na may vengeance na nasa utak. Walang mangyayari. Kagaya nga, no? Halimbawa, last na lang, no? Tanungin ko kayo, lahat naman ng mga yung mga tumitira sa mga Duterte ngayon, lahat yan parang pinatawag at para bang pinagbuklod-buklod. Nandiyan si Trillanes, si De Lima, yung meron na silang nakaraan na parang, sige, tawagan natin lahat ng may problema sa buhay. Parang gano'n. Tapos, kung ang utak ko madumi, siguro sabihin ko, buhayin natin lahat ng kaso ng mga hinayupak na yan. Pag hindi sila tumulong. Nagigets nyo? Hindi mo maalis sa maisip ng tao na bakit kumikilos ng ganito ang mga taong to. Halimbawa nakalaya ka na bilang si Laila de Lima. Sa edad niyang yun, huhukayin yung kabulukan nangyari sa buhay niya, pati yung mga pangit na nakaraan niya bilang babae. Sa babae kasi gusto mo makalimutan yan Yan yung nakakahiya sa buhay mo unless makapal na lang talaga yung mukha mo. 'Di ba? Tingnan mo si Maris, medyo matagal-tagal niyang dusahan yan. Yung bang nangyayari din kay Maricar ba yun? Yung ex ni Hayden ko, ang tagal niyang naghayatus, nagtago para lang makalimutan yung ganyan. Katrina Halili, 'di ba? Ikaw, paglabas mo sa kulungan, nagganyan-ganyan ka, natural halukayin lahat 'yan, pati yung saba, lahat 'yan, no? Yung careless whisper moments mo, yung kantang 'yan, no, parang may pagkabalahura kasi lahat ng naalala ko diyan sa careless whispers na 'yan, medyo hindi magaganda. No? Katrina Halili, tapos nandyan din si Laila de Lima. Parang hindi maganda yung background na yan. Anyway, nagtataka ka bakit? Sila Gloria Mercado, lahat talaga yung mga lumalabas dyan. Si Garma. Sino pa yung isa? Yung bag lady. Yung bigla rin nawala. Hindi na natin nakita after Rowena something, yung patay na nabuhay.
O 'di ba, lahat sila parang may problema sa buhay. Yung may issue talaga. Malapit na sa hukay si Sabay. Yun nga, Bek. Tama, Bek. Kung ikaw ay okay, salamat na lang. May mga anak yan, Bek. May mga medyo may edad na rin yung mga anak niya. Kung ako sa kanya, no, para lang tumahimik na yung buhay ko, binigyan na ako ng pagkakataong makalaya. Kung hindi ako ginigipit or hinihinga ng kapalit sa paglaya, hindi ka pa ba mananahimik na lang? 'Di ba? Yung remaining life mo, matalino ka naman, makakagawa ka ng ibang mga bagay na productive, iiwas ka sa politika, gagawin mo yun eh. Pero yung naghahanap ka ng sakit ng katawan, parang merong something. 'Di ba? Parang lahat sila ganyan eh. Kagaya nung nabuhay, yung Rowena ba yun? Yung nga, yung patay na nabuhay. Pagbalik niya gumawa na naman ng kung anong karimari-marim na witness niya. 'Di ba? Hindi niyo napapansin, parang napipilitan talaga silang magsalita. Merong kapalit, 'di ba? So 'yan ay nasa ano lang, kumbaga it's a theory na nakikita ko na lahat sila parang may problema sa buhay na parang, kahit gusto nilang manahimik na sa mga lungga nila, parang napipilitan pa rin silang magsalita. Anyway, salamat ng marami mga pamangkin. Ang dami natin napag-usapan ngayon. Mamaya uli kung, meron tayong makitang naka-live sa EDSA or kung saan man, babatiin ko lang yung mga bago kong nakita ngayon. Kadja, sino pa bang nandito? Tera, maraming salamat. Kung hindi pa naman kayo nag-subscribe, pa-subscribe naman at saka like and share tayo, Hindi ko pa rin naaayos yung YouTube ko. Dapat meron na sa YouTube 'to, eh. Kikita ko wala pa rin ako sa YouTube. Bakit kaya? Anyway, salamat ng marami, Punta kayo ng EDSA or kung saan man yung gathering ngayon pero mag-ingat kayo at magbaon na kayo. Wag na tayong hihingi sa mga organizers, no? At ang itlog, pag-isipan mabuti, no? Ang magic itlog, pwede naman yan sa bahay. Kung yung TV nyo ba, pwede naman sa malambot na itlog, pwede naman tapunin para lang mailabas nyo ba yung galit nyo tapos i-upload nyo. Walang krimen doon. Hindi yun crime. Nakita nyo naman, no, napaka-sport ng ibang politician sa ibang bansa. No? As long as you don't hurt the person, wala kang di ba? Nakita mo, ewan ko lang sa Pilipinas, pikon kasi mga politiko natin dyan. So, I'm not advocating for violence, but I'm just telling you, pwede naman natin sabihan ang ang mga politika natin na asar na tayo sa kanila and we are disgusted by the way they are treating us. Ganon. Okay? O siya, I'll see you all again, no? Remember, always take care. Huwag magpapagamit. This has been your Tita Eat for the Soft Lunch. Bye!